Diba? Ephesians 2:8 eh. Hanggang 10. May 10 yun eh. Kasi tinatanggal yung 10 eh. Kasama ang 10 doon, verse 10. Number 2, pleasing the Lord involves many things. But in relation to our work, it means at least 7 specific things. 7. Una, we offer our best to the Lord. Yan. Iniaalay natin, kailangan the best eh, no? Hindi mo pwedeng okay na yan, di ba? Pag nagtrabaho ka, kailangan excellent talaga eh, no? Your very best. No, hindi yung ano, Malakay 1:8. Sabi ron, when you give blind animals as sacrifices, isn't that wrong? And isn't it wrong to offer animals that are crippled and diseased? Oh, diba? Malakay 1:8. Trying giving gifts like that to your governor and see how pleased he is. Oh, kita mo, no? Says the Lord Almighty. Matindi ito, no? Kasi offering ang pinag-uusapan dito, no? Sabi rin sa Tagalog, pagka kayo ba ay magbibigay ng bulag na hayop, merong bulag, ano? O kaya bilang sacrifice, bilang handog, di ba mali? Sabi rin, no? Mali yun eh. At mali din ang mag-offer ka ng hayop na mga pilay o may sakit. Diba? Lord, i-offer ko na itong ano ko dahil payatot eh. Actually, ganun din eh. Hindi naman yung kay Cain at kay Abel, yung offering nila. It is not all about yung yung hayop o kaya yung ani, no? The issue is all about their best. Their best sacrifice. Kasi hindi ka mag-o-offer ng best sacrifice, di ba? Kapag ka o mag-o-offer ka ng best sacrifice kapag ka maayos ang puso mo. Kaya heart ang the heart of the problem is the matter of the heart. Yun ang nagbunsod, kaya sila hindi, kaya nga, bakit? Dapat, sabi ng iba kasi, dapat hayop din ang in-offer. Hindi. Kung hayop nga, bulag. Hayop nga, pilay. O kaya, di ba? Payatot. May sakit. Kahit yung ibang mga mananampalataya, o yung nasanay na nagbibigay, kahit sa gawain ng Panginoon, bawa, mangingisda sila. Diba? Ang ini-offer nila isda eh. Diba? At pipiliin hindi yung dilis o hindi yung pipiliin yung the best Oo. Pagka ikaw naman farmer, kasi gano'n sa probinsya farmer eh. Kaya nasubukan ko, nag-mission ako sa Nueva Ecija. Namamasahero pa lang kami noon. Biro mo, may binigay sa amin isang sakong bigas. Sabi ko sa isip ko, mukhang sacrifice to. Bakit sacrifice? May sacrifice ka nga, pero sacrifice bago makarating sa bago silang. Di ba? Oo nga. Oo. Diba, para mo ng pantrangko pa ba nung araw yun? Tapos yun, bababa yung konduktor, sasakay doon sabihin. Pagdating sa Balintawa kasi ang babaan ng araw. Sa Machile, di ba? Ganun eh. So, ganun po sa kanila. Pero, yun nga, masaya sila nagbibigay eh. Paano yun? Yun ang nila, yung heart nila, So, yan po. Kaya sana yung mga miyembro natin, hindi, actually, nag-uunahan sa offering yung 20 pesos eh. Tama ba, Pastor? Nag-uuna, 50 pesos, nag-uunahan sa offering yun eh, no? Mas pa nun.
Di ba? Ano yun? Blind sacrifice din yun? O crippled? Or disease sacrifice? Kasi sabi ko nga, kapag ka, di ba, pagka ano, nagmumultiply yun, parang nag-i-invest. Pagka nag-invest ka ng 20, manganganak ng 20. Tama ba? What you sow is what you reap. Di ba? Pag puro 20, 20, di puro 20 na ano, darating, eh kung 1,000. Pag nanganak yun, puro 1,000 yun. Di ba? Yun hindi nila nakukuha yung logic na yan. Ano? Yung formula na yon. Kasi kung ano tinanim mo, tinanim mo yun, aanihin mo eh. Di ba? Nagtanim ka ng 20, di puro 20. Nagtanim ka ng 50, puro 50. Nagtanim ka ng mangga, alangan masantol. Ang anihin mo. Tama po ba kayo dyan? Okay. Number 2 tayo, no? Tama ba? Opo. So, when we work as unto the Lord, it means, baka nabalaan ko nyo yung unto the Lord, ano? Kung kayo raw po ay nag-work as unto the Lord, ibig sabihin, we offer our best to the Lord. Pangalawa, we live upright lives before the Lord. Upright. Di ba? Eh, Pastor, paano ako makakapamuhay ng matuwid? Eh, baluktot ako. Kuba. Pwede mabuhay ng tuwid ang kuba. Nagbiro lang naman yung ano yun. Kasi sabi mo, Pastor, upright eh. Siguro kahit na... Okay. 1 Chronicles 29:17. Basa. First Chronicles 29:17. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Amen. So, malaking bagay ito sa ano, no? So, I know, my God, that you examine my heart, no? Our hearts, and rejoice when you find integrity there. Kailan daw matutuwa ang Diyos? Kasi ini-examine niya raw ang puso ng tao. Kailan natutuwa ang Diyos? Kailan nagre-rejoice ang Panginoon? Pagka nakita niya ang isang tao na namumuhay ng merong integridad. Amen? So, pag merong integridad, tapos sabi ng kasunod you know, I have done all this with good motives. Pati yung pagbibigay, kailangan may magandang motibo, no? Kasi minsan magbibigay ka, mag-expect ka someday kasi bibigyan din naman ako nito. Di ba? Sino bibigyan mo? Siyempre, parang suhol eh. Ganun. Dapat tama ang motibo. And I have watched your people offer their gifts willingly and joyously. Willingly and joyously. Nakita ko ang mga tao nag-aalay ng kaloob. Willingly, buong puso, no? Masaya. In Proverbs 11:20, the Lord hates people with twisted hearts, but He delights in those who have integrity. Amen. Matindi. Ano yan ninyo? Meron ka ano dyan parcel Letter C. We diligently seek what is good and virtuous. Yan, diligently. Hinahanap to, di ba? Ang Diyos daw po ay naghahanap ng upright. Ngayon naman, isang magandang talata, 11:27, Hebrew 13:16. So, sabi ng 11:27 ng Proverbs,
He who earnestly seeks good finds favor. Amen? Ano? Letter B, upright. Letter C, good. But trouble will come to him who seeks evil. Amen? Oh, yun daw talagang masigasig na naghahanap ng mabuting bagay, mayroong favor from the Lord. Pero yung naghahanap ng away, tama ba? Naghahanap ng gulo. No. Sabi nun eh. Ito daw po ay para bagang but trouble will come to him who seeks evil. Amen. Trouble daw yung dumarating kapag kalukuhan ang iniisip mo, kaguluhan ang iniisip mo. In Hebrew 13:16, but do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased. Amen? Do not forget to do good work. Ano sabi? Okay, letter D. We obey the voice of the Lord. Obeying the voice of the Lord. Kayo naman po, 1 Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tuba. Okay, so Samuel said, has the Lord has the great delight in burnt offering and sacrifices? Sabi na, no? Kakala mo ba malulugod ang Diyos o nalulugod ang Diyos sa mga tinatawag na burnt offerings o tsaka yung mga sacrifices? Kasi may context na naman yan, ha? As in obeying the voice of the Lord, ano mas mahalaga? Offering o obeying? Or both? Di ba? Pwede ba mag-obey ka? Hindi man nag-offer. Di ba? Kasi dito, ang mindset, si Saul, ano? Si Saul lang siya nagbigay ng ng alay ng offering eh. Di ba? Oo. May burnt offering, may mga sacrifices eh. Pero may utos. Yes, may utos eh, no? Ang utos, wag magtira. Di ba? Ubusin, di ba? Pag sinabing ubusin eh, merong ubusin talaga eh. Pero nagtira. Di ba? Kaya nga kaya sabi behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Pero that maintindihan na ng bishop, no? Baka gamitin din eh. Kaya sabi. Oo. Diba? Kaya context na naman. Obedience is better than sacrifice. Oo. Ano? Tama? Oo. Kaya ang gagawin nila, Eh, susunod na lang oo. ng sakripisyo. Pero pinapakita rito, nagsamsam sila ng hindi naman dapat i-offer yun. Oo. Nakinig si Saul sa kanyang mga... I-offer daw nila eh. No? May katwiran pa, no? I-offer daw eh. Magandang to sir. Ginayang mo sa matatamang tupa eh. Saka magandang mga bagay eh. Sabi niya, ano yung mga narinig ko mga ingay ng mga hayop? Di ba sabi ni Samuel? Kala ko ba inubos nyo? Eh hindi, i-offer yan. I-offer yan. Eh, no? Sacrifice natin yan, di ba? O, sayang mga dugo niya. Parang gano'n, no? Kaso nga may utos eh. Huwag magtira. Kaya, Pati si Agag eh, di ba? Ano si Agag, ano? Si Haring kaya doon Agag. nabuo yung mas mainam ang pagsultiyan sa pagsakripisyo. Yun. Pero kung yung sakripisyo mo hindi naman tama, Oo. mas maganda. Kaya, pagka na out of context na naman ito, Out of context na naman. talata na ito, tanggalin na naman sa konteksto. Kaya yun naman hirap kasi yung talata, tatanggalin sa konteksto. Nawawala yung essence, yung tunay na kahulugan. Yung tunay na kahulugan ang kailangan natin dun. Pero, of course, biblical speaking, nalulugod ang Panginoon sa mga kaloob na may pusong may integridad. Yo, tapat mo. Diba? Tapat na puso.
Okay. Letter E. Tama ba? Letter E. Opo. We use just weights and measures in all of our dealings. Timbangan. Timbangan. Opo. Weights. Tamang timbangan. Yan nga eh. At siyempre, tsaka yung ano, yung transaction na merong halong ano eh, no? May under the table, may over the table. So, 11:1 ng Proverbs. Basa. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam No. sa Panginoon. Ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Madayang timbangan, May abomination. timbangan dyan si Kapsama sa ano. Kaya nga. Yun ang ano eh. So, common, pagka ikaw ay common na businessman, businesswoman, women, di ba? Siyempre, gumagamit ng pandaraya. Kala nila, nakaisa na sila. Hindi naman timbangan pinag-uusapan dyan. Kasama sa business yung ano, di ba? Yung wrong advertisement, no? Yung mga ano, papakita mo kagaganda, yung pala eh mga hindi naman totoong yun ay bibigay. So may mga ganun, mandami mga scammer pa naman ngayon. Di ba? Laganap ng mga scammer ngayon. Yung iba naman Bishop, walang rayang timbangan, tama. Pero, papalinisin mo. Oo. Kaliskisan. Pagkatapos kaliskisan, linisin. Babawasan. Ilalagay doon sa ibang lalagyan natin. Hindi nakasama rin sa iyo. Kaya alis ito ang mata mo, kailangan katulog ko marami. Oh, Maraming- mali na lagyan mo doon. Pakibalik. Marami silang ano eh, paraan. So, maraming uri ng pandaraya. Lalo ngayon talaga, wag tayo kasi hangga't may madadaya yan, may mandaraya. Di ba? Hangga't may nagpapaloko, hindi mawawala ng manloloko. Di ba? Pero hindi nila alam, yun nga, ipapakain mo sa pamilya mo galing sa panloloko. Okay, letter F. We use honest business practices and keep our promises. Ecclesiastes 5:4 hanggang 6. Sabi nga ay God is not well pleased not pleased when we do not keep our word. Mahalaga 'yun ano? Yung salita, yung pangako, bow. Sabi doon, so when you make a promise to God, don't delay in following through. No? For God takes no pleasure in fools. Kita mo, no? Mangmang pala ang tawag, ang pagkakilala niya o pagtawag. Keep all the promises, no, you make to Him. Kaninong bow? Baw natin sa Diyos. Bow kay Lord, no? Pag nangako ka sa Panginoon, ano? Pilay-pilay ko sa Lord. Huwag mo muna kong kunin Lord. Bow yun, ano? Halimbawa, Huling buhay ko, bibigyan sa'yo. O yun ang kinatakutan ko. Oo, Hindi ko oo. pa rin yun. Hindi natutuwaan Diyos. Isang mata lang. Sa yung King James Version, matindi. Pay what you have vowed. Pay, no? Ibig sabihin, ganapin mo kung ano pinangako mo. Kaya yung mga out-taking, halimbawa, nag-out ka. Tapos biglang aalis, no? Oo, di ba? Sa atin nga, sa di ba, yung basketball, ano? Nag-out pa eh, no? Siya pala Out-taking eh. yung Siya pa yung nag-lead sa out-taking eh. Siya pala nagilid doon umalis. Bandang uli eh, nung naglalaro na, hindi niya nagustuhan ng takbo ng tawagan ng referee, back out. Ang ganda ng... Sabay left the group. Hindi kinain yung ano niya, di ba? Siya pa yung nagpasumpa ng gano'n. Okay, so marami kasing ano to. Pag nangako sa asawa, di ba? Oh, kasi may oath din ng mga asawa. Pinakasal natin. May mga pangako yan eh. Actually, yung pangako, ang sukatan, pag pumapalaot na kayo. Nandun na kayo sa field.
Doon na magkakasubukan kung kaya Kaya mo kayo minsan pag nagkakasal ako, yung aras, Aras. pinapapalitan ko ng mga 1,000, 500, 200, 100, 50, 20. Dubul-bulin yun. Hindi nga, paano gagawin? Yun ang gagawin ng aras. Kasi nagre-reklamo yung mga asawa natin, ba't daw barya binibigay? Ano ba binigay namin nung kinasal tayo? Di ba barya yun? Oo, barya tuloy. Barya Kaya yan. Sabi ng gesture. Kung gesture yan, palitan natin. Kaya lagi kong sinasabi na Gandahan- babalong ng pera. gandahan ng gesture. Oo, yung papel-papel talaga. Para kung binigay ko, pag sila bakit barya-barya, maalala yung mga pala, libo-libo na kalagay. Pinapalit mo hindi na barya. Kasi pag barya talaga yan. Oo, maganda. Ano? Tapos, Kaya ngayon, ganun na rin ginagawa nila. O, tingnan nyo naman yung mga kinakasal. bibigay niya sa ng lalaki sa babae yun eh, no? Yung mga kinasal, makikita mo yung buhay nila, maayos. Kasi maayos din yung buhay na nagkasal. Oo. Kaya, maganda ano. Kasi sa Katoliko yun eh, no? Yung aras na points. Actually, kahit walang aras, pagka ano, sabi ko, magbigay kayo ng mga ano. Kasi hindi nakapag-prepare. Yung aras na ano, o di, namumulekta. Yun lang, yung ano, pariya. Kasi po, yung aras po kasi, di ba po bagay yan? Ang ano po kasi kung tatanda ng aras, di ba nililipat siya sa kamay? Nililipat. Kaya mali po yung aras ngayon eh, na may lalagyan siya. Dapat po walang lalagyan yun kasi pag nililipat daw po yan sa kamay, ng babae, ng lalaki at maingay, maingay yung paglilipat. Ibig sabihin, maingay yung pagsasama niya. Yun ang ano mga matatanda mo. Sa susunod, ATM na lang. Kaya Walang ingay. ATM na lang. dapat daw yung nakalagay. Kasi ito ang simbolo, no, ng aking kahandaan na ikaw ay aking tangkilikin, no? Suportahan, di ba? Hirap. Tubay. Okay, honest business practices and keep our promises. Pwede bang ano, pwede po bang Kristiyano ka magpapa 5-6 ka? Di ba may mga ganun, no? Pwede po bang Kristiyano ka magtinda ka ng gin? May mga ganun, ano? Kaya, debatable. Tinatas mo yung kamay mo, tapos pag tuwilo na sa dapat ng Sigarilyo, no? Kung matindi yung bumili, papasindi pa sa'yo. Anong pasindi nga? So, May ano nga, may vlogger na ano na magbibigay siya ng iPhone, 100 iPhone. Pero Parang si ano talaga siya ng sugal. Si iba na ba? Nagpo-promote siya ng sugal. oh, di ba? Oh, yun. Ano ba? Ano, yung, di ba? Magpo-promote ka lang. Nung magpapromote pa siya ng sugal, katawan niya na lang i-promote yan. Dami nang ano sa kanya. Sugal pa. Ako makita nagpa-vlog, ganun ang itsura. Buti si Manny Pacquiao, wala siyang pinromote na ano. Meron siya, Ano ba? Pacquiao, Pacquiao. Ang dami niya. Ngayon po, may pinapakita siya, yung gym niya sa Amerika. Ayun. Yan, umiikot-ikot siya, parang pa-picture. Ganun lang po ginagawa. Oh, pero yung ano pa, yung ginuha siyang ano, yung advertisement, like for example, beer o kaya ano. Wala na po Walang sa ganun, no? Simulang binago na pang Oo, kasi nung dati, babaero din si Manny Pacquiao. Hindi na babaero, sugarol eh, no? Dami yung manok eh. Oh, dami manok nun eh. Sa lugar nila, marami siyang beer house. Pinasarado niya yun. Kaya nga eh. So talaga iba-iba yung nababago. Kasi ito mahalaga itong ano, no? Ito Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Ang lawak ng bow nito, no? Saka, Bishop, ito, pag tinitingnan natin, napaka-plain lang. Pero warning niya. Oo. Sa mga nangangako, higit sa lahat, Oo. sa ating mga namumuno. Kasi may mga Oo. may mga promises tayo sa Lord, hindi natin nagagawa. Oo nga, sabi nga, it is better to say something to say nothing. Huwag ka na raw magsalita, no? Than to promise something that you don't follow through on.
Ay, naku, matindi ito yung mga politiko. Daming pangako yan. Eh, paano doon? Nangako na nga, gagawin pa. Kaya nga pangako na lang, di ba? Kung nanalo, lalagyan ko ng tulay. Oo. Kasabihin na lalay niya, wala po tubig na dumadaan yan. Padadaan natin ng tubig. Wala ka na tulad. Paano kung lalagyan ng Ito proyekto lang. Dali. Magka-project lang eh, wala. Wala nang ilog eh. Wala nga ilog. Wala lagyan natin ilog. May mga ganun. Galing magsalita. So, sabi nga, in such cases, your mouth is making you sin. Diba? And don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was mistake. Oh. That would make God angry and He might wipe out everything you have achieved. Sabi na yung huling ano, no? Sa NLT to, and He, the Lord, ano, might wipe out. Pwede palang maubos, ano? Everything. Sabi rin, you have achieved. Mahirap pag ang Diyos ang gumalaw, ano? Lalo yung mga perang kinita sa maling kaparaanan. Dami na ako nakita, may nakita akong naging pusher, no? Drug pusher. Nakapagpundar ng mga ari-arian, mga bahay. No? Pero anong nangyari? Yung pamilya niya, puro sakit, cancer. Cancer. Hanggang magkanta ubos-ubos yung naipundar, naibenta. Kayang i-wipe out nila. Basta ganun, ano? So, letter G. We choose godly character and wisdom over temporal riches. Yan, godly character, ano? Kasi minsan, kaso ang nagiging common, ano? Pinagpapalit ang ano eh, ang pagiging godly. No? Sa mga temporal riches. Di ba? Wala lang ilayo eh, di ba? Meron tayong kapatid diyan eh. Hindi mabibili ang aking prinsipyo. Di ba? So, ganun eh. Bandang huli. Pag malaki, pwede mo. Bandang huli. Nang iwan pa. Di ba? Mami pa. So, ewan. Baala sila sa buhay nila. Number 3, tama ba? Opo. God promises special blessings to those who seek to please Him. Special blessing, ano? Maganda i-share nyo na ito sa mga miyembro. No? Ito na po, may mga, ang Diyos na po, pag-Diyosan na nga ako. Di ba? Tiyak yun, kayang-kaya ng Lord ibigay yun. Special blessing pa bibigay yun. Kanino? Sa mga humahanap sa Kanya. Una, God will give you peace with your enemies. Di ba blessing yan? Yung meron kang kapayapaan, oh, kahit may nangaaway sa'yo, di ba? Oh, will give you peace. 16:7 ng ano, Proverbs. Pagka ang mga lakad ng tao ay nagkapagpapalugod sa Panginoon, kanyang ipinitiwasay sa kanya, pati ang kanyang mga kaaway. Okay, kita mo, no? Galaw na ni Lord, ano? When a man's ways please the Lord. Yun lang pala kailangan talaga gawin natin, eh. Yung lakad natin, makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ano gagawin ni Lord? Sabi ron, God makes even His enemies to be at peace with Him. Oh. Di ba? So, yun lang ang gampanin natin doon. Ang hirap yata na may kinatatakutan. Di ba? Ang hirap yata na merong galit sa'yo, no? Di ba, pag meron kang atraso, lumiliit ang mundo mo. Di ba? No, pag may utang ka, di ba?
Di mo binayaran. Nagkasalubong kayo. Hindi Diba? mo tingin. Bigla kang lumana eh, no? Hanap ka na ibang way eh, no? Baka, ganun lang eh, pagka may atraso ka, kasi malawak ang usaping atraso. Hindi lang pera yan. No? Letter B. God will bring you into a large place. Large place. 2 Samuel 22, verse 20. Basta. Kanyang dinala din ako sa maluwang na dako. Kanyang iniligtas ako sapagkat kanyang sinalugdan ako. Mhm. Sino nagdadala? Si Lord. Diba? He also brought me out into a broad place. Sa NIV kasi, spacious place. He delivered me because He delighted in me. Amen. O, di ba? He delivered me. Bakit? Because He delighted me. Eh, paano kung hindi na tuwa ang Diyos sa iyo? May deliverance ba? Merong ano eh, no? Number 3, o letter C. God will establish your steps. Ito, 37, 23 to 24. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Amen. Yung ganda ng ano, no? The steps of the godly are directed by the Lord. Amen. He delights in every detail of their lives. So, natutuwa daw ang Diyos eh, no? Sa bawat detalye ng kanyang buhay. At though they stumble, kahit na lumalakad ka, no, may pagkakataon na ma-stumble, ano? Pero ang maganda ron, but they will not fall. Amen? Na-stumble, pero hindi talaga matutumba. No? Bakit? For the Lord holds them by the hand. For the Lord holds them by their hands. Amen. No? Hindi ikaw ang hahawak kay Lord. Amen? Si Lord ang humahawak sa iyo. Pag siya ang may hawak sa iyo, magkanda dupilas ka man, hindi ka lubos ang lulugmok. Amen? Naalala ko yung bata, di ba? Magtatay, maliit pa yung bata, 5 years old. Hawak niya yung tatay niya, lakad sila. Sabi ng tatay niya, anak, ako hahawak. Hindi, sabi niya, ako lang po. Sige, ako lang. Pinaginagalan eh, nagpapalita sila. Nilakad sila, nadulas ang bat. Tumama yung ulo. Sabi ng tatay niya, di ba sabi ko, nakakahawak sa iyo. Kung ako may hawak sa iyo, madulas ka man, hawak pa rin kita. Hindi ka lubusang babagsak. No? Kaya hayaan natin si Lord ang humawak sa atin. Amen? Isa kasi panay tayo yung akapit eh. Okay. Letter D. God will uphold you. Maganda itong 37 ng awit, ano? Uphold you. 37, 23 to 24. Yun nga. Yun pa rin. Diba? Saan dyan yung uphold? Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him Amen. with his hand. Diba? Yun. Letter B. Therefore, excellence before the Lord is the most important thing. No matter how this excellence is judged by men. Ibig na sabihin, kung ganon, yung pagiging excellence sa harapan ng Panginoon ang pinaka-the best
It is the most important thing. Di ba? Amen. No matter how you are excellence in front of your boss. Minsan kasi sipsipan kay boss no? Kay foreman. O, ganun eh. Pero, to the point na sumisip-sip ka, mawawala ang integrity. Di ba? Okay. Letter B. Tama? Therefore, yun na yun. Ano yung blanco? Judged by men. Judged by men. Excellence is judged by men. Number 1, we are to consecrate our effort on receiving God's favor and approval. Yun, 2 Timothy 2:15. So, sabi ron, do your best to win God's approval. O, pati worker, kailangan makuha mo yung God's approval. Amen. 2 Timothy 2:15, Sabi. Basa nga po Tagalog. Pagsikapan mo umarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Amen. Sabi nga po ng NLT, work hard so God can approve you. Yan. Work hard for what? Sabi kasi study. Diba? Deeper on the Word of God. Yun ang sinasabi, yun ang trabahuhin nyo eh. Aral kayo maigi. Tapos yun na yung mga kasunod, 2 Timothy. Ano yung mga blessings? To show yourself approved unto God. To become a workman who need not to be ashamed. And to divide rightly the word of truth. Number 2, ultimately, God is the one who will judge all men's work. Yun. Ultimately, ang Diyos daw po ang hahatol sa lahat ng ginagawa o ginawa ng tao. 1 Corinthians 3:13 to 15. Sabi yan, Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung ano rin ang ginagawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay parang siyang nagdaan sa apoy. Hanggang 14 yan. 15. So, bakit na natin, So, meron palang, kaya kapag ka nagtrabaho ka, talagang excellent dapat. Kasi dadaan sa apoy Diba? Sabi nga may testing at the judgment day to see what kind of work its builder has done. At sabi doon, everyone's work will be put through the fire. Dadaan pala sa apoy lahat Diba? Anong purpose? To see whether or not it keeps its value. Kaya nga, excellent talaga. Pagdaan sa apoy, pwedeng masunog. Pag nasunog, sayang. Pag nasunog, walang gantimpala. Pero ligtas. Okay na yun sa inyo? Diba? At least ligtas, Sabi, if the work survives the fire, that builder will receive a reward. Pag nanatili ang pagdaan sa apoy, yung gumawa, may gantimpala. Diba? But if the work is burnt up, pag nasunog, the builder will suffer great loss. The builder themselves will be saved. Sabi ng NLT. Ligtas nga. But like someone escaping through a wall of flames. Matthew 16:27.
But the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Amen. God will reward, Christ will reward them according to their works. Amen. So, hindi kaligtasan na pinag-uusapan dyan. Tama ba? Gantimpala. Iba yung kaligtasan. Hindi natin pwedeng i-work out yung kaligtasan. Wala tayong kakayanan para i-save yung atin pong mga sarili. Amen? Gantimpala na lamang po ang pinag-uusapan talaga sa mga yan. Tama? Okay, letter C. God did not promise us that men would always accept us, always appreciate us, always agree with us, always rejoice over our standards, or always commend us for our good behavior. Ano ibig sabihin nito? Our good behavior in blanco. What does it mean? Letter C. Ano ibig sabihin? Ang Diyos daw po, Hindi niya pinangako na lahat ng bagay ay tanggap tayo ng mga tao. Nagugustuhan nila yung mga ginagawa natin. na ma-appreciate, ano? Hindi sila nakikiayon sa atin. Hindi nakikipaggalak sa ating mga panuntunan. Always commend us for our good behavior. Ang Diyos daw po, hindi niya ipinangako sa atin, no? Na yung mga tao, no? Ay yung mga tao, lahat tatanggapin tayo, no? So, hindi lahat no? Hindi niya pinangako yun Actually, marami nga ayaw tumanggap. Kahit sa kanya nga, kay Christ nga, di ba? Kaya meron John 1:12 ang sino man tumanggap. Di ba? So, hindi niya rin ipinangako ang alin na yung mga tao, ma-appreciate tayo. Di ba? Kahit tayo mga pastor, ano ngayon, Oo, di ba? Kahit yung mga miyembro natin, napakadalang yung nagpasalamat sa atin, nag-appreciate sa atin. Miyembro mo na yun, ha? Pag-October, nagtatago. Oo, Pastor Appreciation. Pastor's Day, So, hindi ka ma-appreciate, Hindi. Pero meron din naman, Bishop. Meron nga. Iilan. Hindi lahat. Mas marami yung... Majority ang hindi. Parang, tama, majority ang hindi. Ganun Sa dinami-dami ng miyembro mo, iilan lang yung, di ba? Papasalamat, di ba? Kasi, meron din tawag na Thanksgiving. Iba kasi puro thanks. Walang giving. Tama ba? Ganun, Okay naman, at least meron thanks, Iba nga, kahit thanks, wala Pero pag pinagsama yun, thanks plus giving. Nasa niyo yun? So, may Thanksgiving din kayo, Bishop, pag end of the year. End of the year. Nagdadalan din kayo. Hindi, yung Pastor's Day. Yung, Pastor's Day celebration. Appreciation. Doon. Yun nga, Kailangan yun Yung church namin sa Phase 8, meron Kila Pastor Boyer. Tapos kami, pag umpisa ng araw ng unang taon, yan, meron din kami mga ginagawa mga First fruit. Tawag doon, first sacrificial. fruit. Kasi doon namin ginagawa yun. We believe in the declarations. Through the word of God talaga. Yung iba nga monthly. Ay kami yun. May monthly na Kasi monthly rin ang kanilang pag-observe ng Santa Cena nila. Tapos bawat tumadalo, may dalang napupuno ng rito. Na mga gifts. May bigas, may mga sari-sari store, may mga kung ano-ano mga dinadala nila. Para kay pastor yun.
Monthly yun. Eh, lalo na mas maganda. Lalo kung yearly, no? Pag ano, Oo. December talaga, ganun talaga. Yun ang Thanksgiving maganda. night. Thanksgiving. Talagang they will offer. At saka yung pasasalamat, ano yung pinaka biggest kumbaga, event ng buhay mo na ginawa ng Diyos, and then magbigib ka na ng pasasalamat. Ganun po sa amin. Oo. Kaya pagdating ng December, 13 months din lang. Ako may 13 month talaga. May 13 month. At meron ding awa ng Diyos. Meron yung special giving. May natanggap ako ng December. Oo. Pagdating ng January 1, may matatanggap na naman ako. Oo. First fruit naman yung January. Oo, kaya naman. Pamasko yung December. Oo. Tapos yung January. Malaki-laki rin eh. Oo. Pag tinitingnan ko, malaki-laki rin. Kaya Bishop, kultura na ng church. Oo, basta nasanay ang Ngayon church. magtatanong, ano yung ginagawa niyo? Pero Kasi pag nasanay, pag naintindihan, kung ginagawa oo, niyo. pinaghahandaan nila Opo. yun. Yung biyanan ko nga, nung nabubuhay pa talagang pagpasok ng bear, nag-ano na yun, nag-iipon na ng yan, nilalagay dito, yung mga bigas-bigas, salo-salo. Saka hindi ko alam, Bishop, No. kung kami lang, unang araw ng unang taon, may service ko kami. Oo. Ginagawa ko yun. Kasi unang araw ng taon yan. Unang araw. Kaya pagdating ng January yan, may gawain kami sa holiday. Nag-worship talaga kami. Gabi namin ginagawa. Last day ng New Year, Year's Eve, talagang Kasi, merong Thanksgiving yun Oo, yun, Thanksgiving Thanksgiving celebration. Kasi ang sarap pang salubungin. After that, And Bishop, end of year and first pagkatapos day. pagkatapos ng ng New Year, meron agad kaming 3 days fasting. Lahat ng leader yan. Lagi kami kapasing every January. Preparations for another year. Pagsaserve sa Lord. Nakita ko makita mo yung leader. Oo, kumakalingkog, pero makakabalik. Yes, oo. Kasi nga may ginagawang maganda sa harapan ng Panginoon. Kasi dito talaga si Lord gusto niya pagpalain, individual, and then Yung delight yung niya. local gusto church. natin. Basta natuwa ang Diyos sa'yo. Wala kang ibang patutuwain kundi ang Diyos Di ba? Pag natuwa siya, kaya niya buksan ang dulungawan ng kalangitan. Di ba? Okay. Letter C ba yun? Tama. Letter C po. Yun nga, natin Ang Diyos daw po, hindi niya ipinangako na yung mga tao na nasa palibot natin, tanggap tayo. Lahat, no? Meron lang gusto. Hindi niya rin ipinangako na yung mga tao sa ating paligid, appreciated tayo. Some lang, Sana majority nga, Sana yung mga miyembro natin. Hindi rin niya pinangako na yung mga tao sa paligid natin ay sasang-ayon sa atin. Sang-ayon sa atin, di ba? O nakikigalak sa atin. O gusto nila yung mga standard natin. Di ba? Kaya pag nasa barangay tayo, dati alam mo ano yung mga isip ng mga tao dyan Basta tayo, kung ano pinagagawa ni Lord, share ng word of God. Tumanggap kayo, lumago pa na ng palataya ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo, hindi na namin kayo sagot. Tama? So, okay. Hindi niya rin ipinangako na yung mga tao ay i-comment tayo. No? Sa ating mga magagandang mga pag-uugali. Hindi niya pinangako yun. Actually, we cannot please everybody. Lagi may hinahanap na mali. Tama ba? Lagi naghahanap ng butas. Pero ang trabaho natin, ito, Luke 6:26, basa nga po. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsasalta o magsalta ng magagaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Kita mo, no? Kahit mga ninuno na nila, karanasan ng mga Israelita, karanasan din ng mga man of God. Number 2, the Bible says that the world will hate us because we are not of the world system. Yan. Sabi ng Bible, John 15:18. Basa.
15:18. Yung one po, Bishop, ano yung ano doon? Number 1 po. When Ayun, the Bible says that we are to beware when all men speak well of us. Speak well of us. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay inyong kalastas na ako muna ang kinaputan bago kayo. Oh, di ba? Kita mo, siya na nga eh. Tapos Kinuport tayo ni Lord dito hindi ka masasabi follower ni Christ, ano? Kaya, ano eh. And number 3, tama ba? Apo. The Bible says that at times we will suffer for doing what is good. Okay. 1 Peter 2:18. Mga alila, kayo'y Hanggang 24 magsusubok yan. na may buong takot sa inyong mga Panginoon. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mababagsik. Mhm. So, sabi na po ng Bible, ano, ang sinasabi ng Biblia, so, paminsan-minsan, ano, o manaka-naka, meron po tayo tinatawag na we will suffer for doing what is good. Basta tayo lang tayo sa pananampalataya, di ba? Ganyan din naman yung mga disciples eh. Even Paul, di ba? O nakulong, wala namang kasalanan, di ba? Kasalanan mo ba mangaral ng salita ng Diyos? Di ba? Kasalanan ba mag-church planting? No. Pero they will suffer everything. And number 4, the Bible indicates that rejecting or rejection often precedes exaltation. Rejection. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Even our Lord Jesus Christ, sabi niya, endured the cross. Ayan. The Bible indicates that rejection often precedes exaltation. Amen. So after na enduring the cross, what happened to our Lord Jesus Christ? He had sat down at the right hand of the throne of God. Kaya, paano kung hindi dumaan sa cross? Kaya merong rejection muna, and after rejection, there is an exaltation. Amen? Tuloy ko? The cause of excellence. 10:20. 10:30. 10:30 tayo sa kanila. 10:30. Mahaba pa rin, hindi ka kayanin, Pag binilisan ko, wala kayo maintindihan. Sunod natin, the cause of excellence. Break muna tayo, and then after that, By introduction yan, Bishop. the cause of excellence.